Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin ngayon itong si Attorney Nick Kaufman ni Digong. Aba, ewan ko ba bakit pagka-abogado ang hilig magpa-delay? Kasi ayon po rito kay Conti, sabi niya ni Christina Conti. Pinag-usapan namin ni Rica Lasso itong request ng kampo ni Duterte na i-disqualify ang experts. Bahagi naman talaga ng dapat gawain ng abogado ay maging mabusisi. Kumbaga, i-question everything. Pero kung ganun, delayed ang proseso, sabi niya. With correction and clarification, dalawang expert ang pinadi-disqualify ng Duterte camp. Mukhang nung na-disqualify yung isa at pinalitan ng iba, yung original at kapalit yung pinapa-disqualify. Hindi 2 out of the original 3 experts appointed. And then, sabi niya, update daw, the Duterte's defense team has asked ICC pre-trial chamber to disqualify experts and appointed to weigh in Duterte's fitness to stand trial. This means the proceedings will be delayed yet again. Diba? So, talaga naman si Kaufman. Parang abogadong Pilipino na lang din eh. Hanap ng may dadahilan, diba, para ma-delay yung paglilitis ni Duterte. Hindi kasi argumento nila dyan ay si Digong daw ulyanin na, hindi na nakakaunawa, hindi na makaalala. So, therefore, he's not fit to stand trial. Ganon. So, nga naman, wala nang due process pagka ganon. So, yun ang ini-insist nila. Now, meron daw mga eksperto, yun mas kailangan di ba? Yung mga psychiatrist para i-assess yung takbo ng isip niya, kung kung totoo ba, di ba? So may mga tests yan na pagdadaanan. Kaya lang, kung lahat naman ang ina-assign doon, may napatanggal na pala silang isa, yung ipinalit, papatanggal na naman din. Alam niyo, hanggat ang kaso ay ongoing, tuloy ang kita nito ni Attorney Kaufman. At si Kaufman ng ebidensya na hindi totoong sinasabi ni Duterte, mahirap lang ako. Mula na nga naging presidente ako, isang poste ng bahay ko wala na palitan. Ay nako, Attorney Kaufman. Diba? Yeah, lahat na lang ng delaying tactics ginagawa nito ni Attorney Kaufman. Yung mga judges, di ba? Lahat na lang. Panghuli nito, malamang, ang gagawin nila, yung security guard doon sa ICC, papapalitan din nila. That's correct. More payment. Magkano ang monthly payment niya ni Kaufman? Di ba? Kaka-delay. Baka abutan na ng huling hininga dun yun. Yun na nga eh. At least, hindi naman malalagay ngayon sa record na hindi siya nahatulan, hindi siya nalitis. Di malinis pa rin yung kanyang pangalan. Siguro yun na lang yung hinahabol nila. Diba? Meron akong kwento sa inyo. When I was a student, merong nakwento sa amin yung prof namin. Mag-amang abogado. Parang ganito si Kaufman eh. Sabi yung anak mayabang eh, Dad, kita mo ba to? Alin? Dami pera oh. Dami ah. Kailan mo kinita yan? Dad, kinita ko lang to sa ilang buwan na paghawak ng kaso. Galing! Mahusay ka, anak. Sabi niya. Ikaw, Dad, anong nakita mo, Dad? Ilang taon ka ng abogado, Dad? Ilan na yung kasong nahawakan mo? Sabi ng tatay niya, 5. Anong kasong hawak mo, Dad? Kumpanya, corporate lawyer ang daddy mo eh. Ako, Dad, alam mo kung ilan na bang nahawakan kong kaso? Ilan na ba? 200, sabi niya. Ilang taon pa lang akong abogado. 3 taon, sabi niya. Diba? Tapos ito, stock ko tong pera, ang dami. Sabi ngayon ng tatay, politely ask, yung kotse nyo pala, yung Mercedes, saan galing? Bigay nyo nung kasal namin. Yung bahay nyo doon sa Dasma, kanino yon galing? Regalo nyo rin yun, Dad. Yung kotse ni Mrs. mo,
Ay, regalo ni Mami yun nung anniversary namin. Ikaw, anong napundar mo? Gulat yung anak. Wala pa, Dad. Pero, we're going to that. Sabi niya. Nak, may chance na ba na na-ambush ka? Oh, Dad, maraming beses na. Muntik nga ako eh. Ako ba, nabalitaan mo na na-ambush ako? O may kaaway ako? Wala, Dad eh. Hindi ka namang sikat kaya wala kang kaaway. Tsaka, Dad, ilang taong ka ng abogado? Sabi niya, 40 years. 40 years? Yan yung kaso mo, 5? Sabi niya. Sabi nung anak, nung tatay, yan anak, yung sa akin, yan ang magaling na abogado. Imagine, yan ang binuhay ko sa inyong 5 magkakapatid. Pero mo yung ibang kasong hawak niya, 10 years, 5 years, 15 years bago natatapos. Wala akong ibang kalaban. Sila lang yung kliyente ko. Ikaw, ang dami mo nang hinawakan, ilang beses ka nang muntik mapatay. Diba? Tingnan mo anak, mas marami pa akong pera sa'yo. Ikaw, yan lang ang cash mo na naka-stock. Ako, alam mo bang magkanong laman ng bangko ko? So, ganun rin ang ginagawa nito ni Kaufman. Di ba? Sabi nga kapag kayong kaso, alam mong matatalo yung kaso. No, yung bilang abogado, alam mo yung kliyente mo galante, talagang paldo, maraming pera. Talagang kailangang bumayad para makalusot. Pero alam mong mahahatulan, gawan mo na ng paraan na pagkakitaan ito. Kasi rare chances yan eh. Hindi mo masisiguro na pagkatapos ni Duterte, may kapalit pa ba? May iba pang makakasuhan dyan? Di ba? Na ikaw pa yung kukuning abogado? Hindi. Diba? Baka matulad lang rin doon kay Bemba na naubusan ng pambayad. Tapos saka iniwanan niya si Bemba. Ay, nako. Okay, so iwan mo natin to. More like it, Sir JLB, parang nga naman pag namatay, hindi naman, tama diba? Hindi masasentensyahan. Yan, makamadagdagan pa kliyente si Kaufman, ngayon si Batorni. Hindi, meron nga si Sarang i-endorso daw na international lawyer. Nakita niyo na ba yun? Si Batorni. Diba?